Mama! Ang salitang iyon ay parang isang kidlat na gumuhit sa maingay na school grounds ng A.C. Augustine's Preparatory School. Para kay Arabella Reyes, iyon ang tunog ng paghinto ng kanyang mundo sa pinakaunang araw niya sa trabaho. Isang maliit na katawan ang mahigpit na nakayakap sa kanyang mga binti. Naramdaman niya ang panginginig nito. Nang yumuko siya, isang batang lalaki na may mga matang puno ng luha ang nakatitig sa kanya, na para bang siya ang nawawalang buwan na sa wakas ay natagpuan sa kalangitan. Biglang tumahimik ang paligid. Ang kaninang masayang hiyawan ng mga bata at usapan ng mga magulang ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Naramdaman ni Ara ang daan-daang pares ng mga mata na nakatutok sa kanya. Ang init ng hiya ay unti-unting umakyat sa kanyang mga pisngi. Sino ang batang ito? Bakit sa dinami-rami ng tao, siya ang tinawag nitong ni Mama? Kanina lang, maayos pa ang lahat. Kanina lang, puno pa siya ng pag-asa. Ang boses ng kanyang ina mula sa Ilocos ay malinaw pa sa kanyang isipan, mula sa tawag nito kaninang umaga. Ara, anak, kumusta ang unang araw mo dyan? Siguraduhin mong mag-iingat ka sa Maynila. Mahirap na. Okay lang po ako, Nay. Huwag po kayong mag-alala, sagot niya habang inaayos ang kanyang bestidang pangguro sa harap ng salamin. Yung pinadala mong pera, natanggap na namin. Pero alam mo na, kulang pa rin pambayad sa utang natin kay Aling Pacing. Malaki ba talaga ang sweldo mo dyan sa eskwelahang yan? Napapikit si Ara ng mariin. Ang bigat ng responsibilidad. Ito ang dahilan kung bakit siya nandito. Opo, Nay. Malaki po. Pag nakatanggap po ako ulit, magpapadala ako kaagad. Oh, CJ. Magdasal ka palagi. Mahal ka namin. Ang pag-asang iyon ang daladala niya pagpasok sa tarangkahan ng A.C. Augustine's. Isang prestihiyosong paaralan. Isang bagong simula. Dito niya tutuparin ang pangarap niyang maging isang mahusay na guro, at dito rin niya aahunin sa hirap ang kanyang pamilya. Sinalubong siya ng isang kapwa guro, si Lina. Isang babaeng may malapad na ngiti at masayang mga mata. Ikaw si Inek Arabella Reyes, di ba? Ako si Lina. Welcome sa Fu Augustine's. Huwag kang mag-alala, mababait ang mga bata dito. Well, karamihan sa kanila. Napangiti si Ara. Salamat, Ma'am Lina. Lina na lang. Halika, ituturo ko sa iyo ang faculty room, sabi ni Lina, at nagsimula silang maglakad. Pero may isa lang akong babala sa iyo. Kung may isang grupo ng mga estudyante kang dapat iwasan, o paghandaan, iyon ay ang the J-Quads. J-Quads, nagtatakang tanong ni Ara. Apat na magkakapatid. Quadruplets. Mga anak ng may-ari ng Del Fuego Corporation. Si Ricardo Del Fuego, bulong ni Lina na parang isang malaking sikreto. Juan, Jose, Jaime at Javier. Walang tumatagal na teacher sa kanila. Halos linggo-linggo may bago silang kalokohan. Kaya humanda ka. Pero hindi siya handa para dito. Hindi para sa isang batang lalaking umiiyak at nakayakap sa kanya sa gitna ng buong eskwelahan. Nakita niya ang tatlo pang batang lalaki na halos kamukha ng nakayakap sa kanya. Nakatayo sila ilang metro ang layo, mga matainan lalaki sa gulat. Sila marahil ang KJ Quads. Javier. Bumalik ka dito, sigaw ng isa sa kanila. Pero hindi gumalaw ang batang nagngangalang Javier. Mas lalo lang nitong hinigpitan ang yakap sa binti ni Ara. Mama! Mama, ikaw na ba yan? Nagbalik ka na? Napuno ng awa ang puso ni Ara. Dahan-dahan siyang lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Naku, bata. Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako ang mama mo. Ako si Teacher Ara. Umiling-iling si Javier at mas lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi. Ikaw si mama. Ikaw yan. Hindi na alam ni Ara ang gagawin. Ang mga bulungan sa paligid ay papalakas na. At doon, biglang nagkaroon ng panibagong pagbabago sa paligid. Ang mga taong nagbubulungan ay biglang natahimik na para bang isang hari ang dumaan. Nagbigay sila ng daan. Isang matangkad na lalaki ang dahan-dahang naglakad palapit sa kanila. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit, ang buhok ay maayos na nakasandal, at ang tindig ay puno ng kapangyarihan. Bawat hakbang niya ay may bigat.
Bawat hakbang niya ay nagpapatahimik sa lahat. Nang tumigil ito sa harap nila, naramdaman ni Ara ang paglamig ng hangin. Napatingala siya, at ang kanyang mga mata ay sinalubong ng isang pares ng mga matang hindi niya kailanman malilimutan. Mga matang maitim, malalim, at puno ng isang emosyong hindi niya mawari. May galit. May sakit. At higit sa lahat, mayroong isang matinding pagkabigla na parang nakakita ito ng isang multo. Ang lalaki ay tumingin mula sa umiiyak na si Javier, patungo sa mukha ni Ara. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang sinusubukan nitong hanapin ang isang kasinungalingan sa kanyang pagkatao. Ito na marahil si Ricardo Del Fuego, ang ama ng mga bata, ang taong bilyonaryo at makapangyarihan. At ngayon, nakatingin ito sa kanya na para bang siya ang pinakamalaking pagkakamali sa mundo. Naglakad ito palapit. Isang hakbang. Dalawang hakbang. Hanggang sa anino na nito ang tumatabon sa kanya. Naramdaman ni Ara ang panginginig ng sarili niyang mga tuhod. Binuka ng lalaki ang kanyang bibig. Ang kanyang boses ay mababa, magaspang at puno ng yelo. Isang salita lang ang lumabas. Isang pangalan na hindi kay Ara. Isabela. Napahinto ang paghinga ni Ara. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanyang pandinig. Muling nagsalita ang lalaki, at ang mga salitang iyon ang tuluyang bumasag sa kanyang pagkatao. Nagbalik ka. Galit. Iyon ang unang bumalot sa buong sistema ni Ricardo Del Fuego. Isang nag-aalab na galit na pamilyar na parang isang lumang sugat na biglang hinapdi muli. Nakatayo sa harap niya ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang babaeng nag-iwan sa kanya at sa 4 nilang anak ng walang sapat na paliwanag. Si Isabela. Mas payat ito ngayon at ang dating mamahaling damit ay napalitan ng isang simpleng bestida. Ang buhok nito ay nakatali lang, hindi tulad ng dati na laging nakaayos. Pero ang mukha walang duda. Iyon ang mukhang hinabol siya sa kanyang mga bangungot sa loob ng 5 taon. Sir, nagkakamali po kayo. Hindi po ako si Isabela. Ako po si Arabella Reyes. Ang boses nito, puno ng pagkalito at takot, ay parang musika sa kanyang pandinig, isang peking musika. Isa na namang kasinungalingan. Patawad, Ricardo. Hindi na kita mahal. Kailangan kong umalis. Ang mga salitang iyon, mula sa isang pirasong papel na iniwan nito sa ibabaw ng kanilang kama, ay biglang umalingaw sa kanyang isipan. Ganoon lang. Walang paliwanag. Walang paalam. Isang umaga, paggising niya, wala na ang asawa niya. Wala na ang ina ng kanyang mga anak. At ngayon, heto ito, nagpapanggap na isang hamak na guro na may ibang pangalan. Anong laro ito, Isabela? Hinilan niya ang braso nito, hindi na pinansin ang mga taong nakatingin sa paligid. Sumama ka sa akin, mariin niyang utos. Hinilan niya ito palayo sa nagkakagulong mga tao, patungo sa kanyang sasakyan. Ang anak niyang si Javier ay umiiyak pa rin, hawak na ng isa sa kanyang mga security personnel. Sir, nasasaktan po ako. Saan niyo po ako dadalhin pagpupumiglas ng babae? Hindi siya sumagot. Ipinasok niya ito sa backseat ng kanyang itim na kotse at umupo sa tabi nito. Sa opisina, utos niya sa driver. Habang umaandar ang sasakyan, nanatili itong nakayuko, umiiyak ng tahimik. Pinagmasdan siya ni Ricardo. Ang bawat paghikbi nito, ang bawat patak ng luha, ay parang isang patunay ng kanyang pagkukunwari. Napakagaling pa ring artista. Tumunog ang kanyang cellphone. Ang assistant niya, si Marco. Sir, nakuha ko na po ang initial background check kay Arabella Reyes. Galing siyang Ilocos. Panganay sa 3 magkakapatid. Ang ama, may sakit. Ang ina, walang trabaho. May malaki silang utang sa probinsya. Napangisi si Ricardo. Isang mapait na ngisi. Perpekto. Isang perpektong kwento para sa isang bagong katauhan. Magaling. Ipadala mo sa email ko ang lahat ng detalye, sabi niya bago ibaba ang tawag. Ilang sandali pa, pumasok sila sa nagtataasang gusali ng Del Fuego Corporation. Hinila niya muli ang babae palabas ng kotse, papasok sa private elevator, hanggang sa marating nila ang tuktok ng gusali, ang kanyang opisina. Isang malawak at malamig na espasyo na gawa sa salamin, bakal at itim na marmol. Binitiwan niya ito sa gitna ng silid.
Ano po ba ng kailangan ninyo sa akin? Tanong nito, basag ang boses. Sir, maniwala po kayo. Hindi ako ang taong inaakala ninyo. Umupo si Ricardo sa kanyang malaking leather na upuan, sa likod ng kanyang dambuhalang mesa. Pinagsalikop niya ang kanyang mga daliri at tinitigan ito ng diretsyo sa mata. Talaga? Gaano kalaki ang utang ng pamilya mo, Gina Reyes? Natigilan ito. Ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat. 250,000 piso kay Aling Pacing. Tama ba ako? Malamig na tanong ni Ricardo. At ang maintenance na gamot ng tatay mo ay nagkakahalaga ng 15,000 kada buwan. Ang sweldo mo bilang guro sapat ba yon? Napayuko ito. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang katahimikan nito ang sagot na kailangan ni Ricardo. Tumayo siya at lumapit dito, dala ang isang folder. Inilapag niya ito sa mesang nasa harap nito. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, Isabela. At sa totoo lang, wala na akong pakialam. Pero may kailangan ako sa'yo at may kailangan ka sa akin. Binuksan niya ang folder. Isang kontrata. Nakita mo ang mga anak ko kanina. Nakita mo si Javier. Kailangan nila ng ina. At ikaw, kailangan mo ng pera, sabi niya, ang bawat salita ay parang patalim. I will pay off all your family's debts. Bibigyan kita ng ₱250,000 kada buwan. Napaangat ang ulo nito, mga matay puno ng hindi makapaniwalang tingin. Ano ng kapalit? Maging ina ka sa mga anak ko. Ang ina na tinalikuran mo 5 taon na ang nakalipas. Titira ka sa bahay ko. Aalagaan mo sila. Magpapanggap kang si Isabela na nagbalik. At habang ginagawa mo yan, aalamin ko kung ano talaga ang pakay mo sa pagbabalik na to. Umiling-iling ito habang bumubuhos na muli ang mga luha. Hindi ko po kayang gawin yan. Hindi po ako siya. Nagkakamali po kayo Hindi ako nagkakamali, putol ni Ricardo sa sinasabi nito. Ito lang ang paraan para matulungan mo ang pamilya mo, Gina Reyes. O dapat ko bang sabihin? El Ras del Figo. Alam niyang nasukol na niya ito. Nakita niya ang pagtatalo sa mukha nito, ang pride laban sa desperasyon. At sa huli, palaging nananalo ang desperasyon. Nanginginig ang mga kamay nito habang kinukuha ang cellphone sa bulsa. May tinawagan ito. Nay. Opo. Okay lang po ako, sabi nito, pilit na pinapasigla ang boses sa kabila ng mga hikbi. May maganda po akong balita. Nakahanap po ako ng sideline. Isang tutoring job. Malaki po ang bayad. Opo, sapat na po para mabayaran lahat ng utang natin. Opo, Nay. I love you po. Pagkatapos ng tawag, tuluyan na itong napahagulgol. Kinuha ni Ricardo ang ballpen at inilagay sa tabi ng kontrata. Pirmahan mo na. Ilang minuto ng katahimikan ang lumipas, tanging ang tunog lang ng pag-iyak nito ang maririnig. At pagkatapos, sa isang iglap, kinuha nito ang ballpen. Ang nanginginig nitong kamay ay dahan-dahang isinulat ang pangalang Arabella Reyes sa ilalim ng kontrata. Isang pakiramdam ng tagumpay ang gumapang sa puso ni Ricardo. Isang malamig at walang kagalakang tagumpay. Nahuli na niya ito. Nakakulong na siya ngayon sa kanyang hawla. Tinitigan niya ang babaeng nakayuko at talunan sa kanyang harapan. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Simula bukas, titira ka sa pamamahay ko. Walang pero-pero. Ang bahay ng mga Del Fuego ay hindi isang bahay. Isa itong palasyo na gawa sa yelo at katahimikan. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Arabella habang nakatayo siya sa gitna ng isang foyer na mas malaki pa sa buong plaza ng kanilang bayan sa Ilocos. Ang sahig na gawa sa puting marmol ay kumikinang sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier na parang isang kumpol ng mga bituin na nahulog mula sa langit. Isang malawak na hagdanan ang kumukurba paakyat sa ikalawang palapag, nang aakit at nananakot ng sabay. Lahat ay malawak, makintab at napakalamig. Kasing lamig ng taong nagdala sa kanya rito. Manang Loida, ihatid mo si Maam sa magiging kwarto niya, utos ni Ricardo del Fuego sa isang may edad na kasambahay. Ang bahagyang paghinto nito bago sabihin ang salitang Maampi ay puno ng pang-aalipusta, isang maliit na patalim na bumaon sa puso ni Ara. Hindi na siya nito sinulyapan pa. Dumiretso ito sa isang malaking pintuan na gawa sa maitim na kahoy at nawala sa loob nito.
Iniwan siyang nakatayo doon, pasan-pasan ang kanyang maliit na maletang naglalaman ng lahat ng kanyang damit at pangarap. Pakiramdam niya ay isa siyang hamak na langgam na napadpad sa isang kaharian ng mga higante. Dito po tayo, Ma'am, magalang na sabi ni Manang Loida. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka, ngunit walang paghuhusga. Sinundan ni Ara ang matanda paakyat sa malawak na hagdanan. Ang bawat hakbang niya sa malambot na carpet ay mabigat. Kagabi, halos hindi siya nakatulog. Ang imahe ng kanyang pirma sa kontrata ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pirma na nagbenta ng kanyang kalayaan para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Para sa kanila, Ara. Para kay nanay at tatay. Kaya mo to, paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Iyon na lang ang tanging dasal na pinanghahawakan niya. Ang kwartong ibinigay sa kanya ay mas malaki pa sa inaasahan niya. May sarili itong banyo na may bathtub, isang walk-in closet na walang laman, at isang kama na parang pangreyna sa laki at lambot. Ngunit ang lahat ng karangyaan ay nagmistulang isang maganda at maluwag na haula. Isang malakas na kalabog mula sa labas ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sinundan ito ng mga pigil na tawanan at sigawan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip sa mahabang pasilyo. Doon, nakita niya ang apat na magkakapatid. Ang The J-Quads. Naghahabulan sila at nagbabatuhan ng mga unan. At doon, sa itaas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang silid, nakita niya ito, isang timba na puno ng tubig, maingat na nakapatong at handang bumagsak sa sinumang unang papasok. Isang lumang-lumang pakana. Isang pagsubok. Isang welcome na puno ng pagtanggi. Napabuntong hininga si Ara. CJ. Kung ito ang gusto nila, haharapin niya. Sa halip na umatras, buong tapang siyang lumabas sa pasilyo at tumayo sa harap ng kanyang pintuan, hindi sa ilalim nito. Napahinto ang apat na bata. Ang kanilang tawanan ay biglang nawala. Sabay-sabay silang napatingin sa kanya, ang mga mukha'y puno ng gulat na maihalong pagkadismaya. Malinaw na hindi ito ang inaasahan nilang reaksyon. Ngumiti si Ara. Isang maliit, pagod ngunit hindi talunang ngiti. Sa susunod, sabi niya sa mahinahong boses, gamitan ninyo ng mas matibay na tali. At itaas niyo pa ng konti ang pinto para mas malakas ang bagsak. Masyadong halata yan. Walang nakaimik sa kanila. Tinitigan lang siya ng apat na pares ng magkakamukhang mga mata. Mga matang puno ng pag-usisa, pagtataka, at isang bakas ng galit na minanapayata sa kanilang ama. Ang hapunan ay isang ehersisyo sa pagtitiis. Nakaupo si Ricardo sa kabisera ng mahabang mesa, ang atensyon ay nasa kanyang tablet, na para bang walang ibang tao sa silid. Ang apat na bata ay tahimik na kumakain sa isang panig, habang si Ara naman ay mag-isa sa kabila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato. Ang bigat ng hangin ay halos nakakasakal. Sinubukan ni Ara na basagin ang yelo. So anong paborito ninyong subject sa school? Tanong niya, sinubukang maging masigla. Walang sumagot. Nagpatuloy lang sila sa pagkain. Sinabi sa akin ni Ma'am Lina na may magagaling daw sa math dito, pagpapatuloy niya, nakatingin kay Jamie. Bago pa man makasagot ang bata, isang matalim na boses ang pumutol sa hangin. Kumain kayo ng walang ingay, utos ni Ricardo, hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. Ang kanyang mga salita ay parang isang pader na biglang itinayo sa gitna ng mesa. Agad na yumuko ang mga bata. Ang maliit na pag-asang sinubukan ni Arang itanim ay agad na namatay. Natapos ang hapunan sa parehong nakabibinging katahimikan. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, tumunog ang telepono sa sala. Dahil walang ibang tao sa paligid, naglakas loob siyang sagutin ito. Hello? Del Figo Residence. Oh, hello. Can I speak to Ricardo? Tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Isang boses na matamis ngunit may halong pagmamataas at pag-aari. Sandali lang po. Sino po sila? Magalang na tanong ni Ara. Isang maikling, mayabang na tawa ang narinig niya. Just tell him it's Katrina. Katrina Salvador. A very close friend. He'll know who I am and you are. Ang tanong ay parang isang sampal. Ako po si Ara. Ara. The new maid. Napakagatlabi si Ara sa sinabi nito. Hindi po. Ako po ang bagong tutor ng mga bata.
Ah, the tutor. Right. May halong panunuya sa tono nito. Well, the tutor, be dear and pass the phone to Ricardo. Now. Bago pa man siya makasagot, naramdaman niyang may biglang kumuha ng telepono mula sa kanyang kamay. Si Ricardo. Ang mukha nito ay madilim. Katrina, sabi nito sa telepono, at ang boses nito ay biglang nagbago, naging mas malambing, mas pamilyar. Lumakad ito palayo habang kausap ang babae, at sa huling sandali, narinig pa ni Ara ang mahina nitong tawa, isang tunog na hindi niya akalaing kaya nitong gawin. Naiwan siyang nakatayo doon, pakiramdam niya ay isa siyang multo sa sarili niyang tinutuluyan. Isang tutor. Isang kasambahay. Isang impostor. Iyon lang ang tingin nila sa kanya. Umakyat siya sa kanyang kwarto, ang bigat sa kanyang dibdib ay lalo pang tumindi. Nahiga siya sa kama, niyakap ang unan, at pinilit na huwag umiyak. Kailangan niyang maging matatag. Ilang oras ang lumipas. Sa gitna ng kadiliman at katahimikan, narinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng kanyang pinto. Napabalikwas siya ng bangon. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Isang maliit na anino ang pumasok. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang kama. Sa sinag ng buwan na tumatagos mula sa malaking bintana, nakita niya ang mukha ng bunso sa magkakapatid. Si Javier. May hawak itong isang luma at medyo gutay-gutay na teddy bear. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng isang emosyong hindi kayang itago ng isang bata, isang malalim na kalungkutan. Tumayo ito sa tabi ng kanyang kama, nakatitig lang sa kanya. Hindi alam ni Ara kung ano ang sasabihin. Ang galit na naramdaman niya kanina sa ama ay napalitan ng isang kakaibang awa para sa anak. Ang batang ito ang unang biktima sa lahat ng gulong ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Javier. Ang boses nito ay mahina, nanginginig, at puno ng tanong na halatang matagal na nitong kinikimkim, naghahanap ng sagot na maaaring wasakin ang puso ni Ara. Mama, bulong nito, ang salita ay lumabas na parang isang panalangin at isang akusasyon. Bakit mo kami iniwan dati? May mali. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng isipan ni Ricardo habang pinapanood niya ang mga live feed mula sa security cameras ng kanyang bahay sa malaking monitor sa kanyang opisina. Nakaupo siya sa kanyang malawak at tahimik na headquarters, pero ang kanyang buong atensyon ay nasa babaeng kasama ngayon ng kanyang mga anak. Ang babaeng kamukha ni Isabela. Ang babaeng nagpapanggap na si Arabella Reyes. Sa isang monitor, nakita niya ang eksena sa playroom. Nagkalat ang mga laruan, unan, at libro sa sahig, isang pamilyar na itsura ng kaguluhan na nilikha ng The J-Quads. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na bago. Nakaupo si Ara at isa sahig, kasama ang 4 na bata. Tinuturuan niya si Javier kung paano mag-drawing ng isang aso, habang si Jose naman ay binabasahan niya ng isang kwento mula sa libro. Si Juan at Jamie, ang dalawang pinakamakulit, ay tahimik na nagbubuo ng isang malaking tour gamit ang mga building block. Walang sigawan. Walang batuhan ng laruan. Isang imposible at hindi kapanipaniwalang kapayapaan ang bumabalot sa silid. Si Isabela, kinaiinisan niya ang gulo. Palagi siyang nagrereklamo sa mga yaya. Hindi siya kailanman upo sa sahig para makipaglaro ng ganito. Kumunot ang noo ni Ricardo. Pinindot niya ang rewind button sa isang recording mula kaninang umaga. Nakita niya ang eksena sa hardin. Si Juan, sa kanyang walang hanggang kapilyuhan, ay umakyat sa isang puno at hindi makababa. Ang mga kasambahay ay natataranta. Pero si Ara, lumabas ito ng mahinahon. Hindi ito sumigaw. Kumuha lang ito ng isang mansanas mula sa kusina. Juan, sabi nito, ang boses ay malinaw sa audio feed. Bumaba ka na dyan. Kung sino ang unang makababa, sa kanya ang mansanas na to. Isang simpleng trick pero epektibo. Agad na nagunahan sa pagbaba si Juan at ang kapatid niyang si James na kanina pa pala nakasunod sa pag-akyat. Ngunit sa pagmamadali nadula si Juan. Gasgas. Maliit lang pero sapat na para sa isang malakas na iyak. Inasahan ni Ricardo na magpapanik ang babae. Pero hindi. Lumapit ito kay Juan, hinipan ang sugat at sinabing, ayan, parang halik lang yan ng hangin. Mawawala din yan. Pagkatapos ay kumuha ito ng band-aid mula sa kanyang bulsa, isang band-aid na may cartoon character,
at maingat na idinikit sa tuhod ng bata. Natigilan sa pag-iyak si Juan. Tinitigan niya ang band-aid, tapos ay tumingin sa babae. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Ricardo ang isang ngiti sa mukha ng kanyang anak, isang tunay at hindi pilit na ngiti. Isang kakatuwang pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Ricardo. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng 5 taon. Pag-uwi niya ng gabing iyon, isang hindi pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya mula sa kusina. Isang mabangong amoy ng bawang toyo at suka. Pagpasok niya sa dining hall, nakita niya ang hapagkainan na may nakahandang adobong manok. Ang paboritong pagkain ng mga bata. Ang paboritong pagkain na niluluto ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Papa! Nagluto si Tita Ara ng adobo, masayang bati ni Javier. Napatingin si Ricardo sa babae. Nakatayo ito sa tabi ng mesa, suot ang isang simpleng apron, at may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay iba sa mga ngiti ni Isabela na laging may kasamang kalkulasyon. Ang ngiting ito ay totoo. Naupo siya sa kanyang upuan. Ang mga bata ay kumakain ng may gana. Kumuha siya ng isang piraso ng manok at kanin. Sa unang subo, para siyang bumalik sa kanyang kabataan. Ang lasa ay halos perpekto. Hindi marunong magluto si Isabela. Palagi kaming umaasa sa chef. Papa, si Mama ba talaga yan? Biglang tanong ni Jamie, ang pinakatahimik sa 4. Ang tanong ay binitiwan sa hangin na parang isang bato na lumikha ng mga alon sa tahimik na tubig. Natahimik ang lahat. Ang mga bata ay napatingin sa kanya, naghihintay ng sagot. Maging si Ara ay napatingin din, ang mga mata nito ay puno ng pag-aantay. Tinitigan ni Ricardo ang babae. Ang mga mata nito. Ang paraan ng pagtayo nito. Ang amoy ng niluto nito. Lahat ay sumisigaw ng isang bagay na iba. Isang bagay na hindi tugma sa kanyang mga alaala. Kumain na kayo, malamig niyang sagot, iniwasan ang tanong. Pagkatapos ng hapunan, dumiretso siya sa kanyang silid. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Sino ba talaga ang babaeng ito? Kung si Isabela ito, bakit siya nagbago ng ganito? At kung hindi paano maipapaliwanag ang kanyang mukha? Binuksan niya ang isang nakatagong safe sa likod ng isang painting. Kinuha niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito, naroon ang nag-iisang larawan ni Isabela na itinago niya, isang larawan mula sa kanilang kasal. Ang perpektong ngiti. Ang mga matang kumikinang. Ang babaeng minahal niya ng buong puso. Ang babaeng dumurog din sa kanya. Pinagmasdan niya ang larawan, pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inaalala ang mukha ng babaeng nasa baba ngayon. Magkamukha sila. Pero may kulang. O baka may sobra. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan, isang tanong na gumimbal sa pundasyon ng kanyang galit at paghihinala. Sino ka ba talaga? Bulong niya sa hangin, habang ang mga lamat sa pader na yelo sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti nang lumalalim. Sabado ng umaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng halos 1 linggo, naramdaman ni Arabella ang isang bahagyang kagaanan ng loob. Nakaupo siya sa malawak na hardin kasama ang 4 na bata. Tinuturuan niya silang gumawa ng mga saranggola gamit ang mga lumang dyaryo at patpat ng kawayan. Ang tawanan nila ay parang musika sa tahimik na mansyon. Kahit papaano, natututunan na niyang pakisamahan ang mga bata. Natutuklasan niya ang iba't ibang personalidad sa likod ng magkakamukhang mukha. Si Juan ang leader, si Jose ang malambing, si Jamie ang seryosong palaisip, at si Javier ang artistikong sensitibo. Sila ang kanyang naging kanlungan sa malamig na bahay na ito. Si Ricardo Del Fuego naman ay nanatiling isang misteryo. Madalas niya itong nahuling nakatingin sa kanya, na para bang isa siyang puzzle na hindi nito mabuo. May mga sandaling nakikita niya ang paglambot sa mga mata nito, ngunit mabilis din itong napapalitan ng dati nitong malamig na maskara. Tita Ara, mas mataas po ba dapat ang tali dito? Tanong ni Javier, hawak ang kanyang ginagawang saranggola. Tita Ara. Hindi, Mama. Iyon ang naging kasunduan nila pagkatapos ng gabing pumasok ito sa kanyang silid. Sinabi niya sa bata, sa paraang pinakamalambing na kaya niya, na kahit kamukha niya ang kanilang ina, siya ay si Tita Ara muna sa ngayon. Isang bagong simula. Isang kasunduang tinanggap ng mga bata nang may pag-aalinlangan, ngunit tinanggap pa rin. Ngumiti si Ara. Javier.
para maganda ang lipad. Sa gitna ng kanilang masayang gawain, isang makintab at pulang sports car ang huminto sa harap ng mansyon. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng puting bestida na parang galing sa isang fashion magazine. Matangkad, balingkinitan, at ang bawat kilos ay puno ng kumpiyansa. Ang boses nito sa telepono ay agad na bumalik sa isipan ni Ara. Si Katrina Salvador. Ricky, darling, masayang bati nito habang naglalakad palapit. Ang mga mata ay nakatuon lamang kay Ricardo na kadarating lang din sa hardin. Katrina, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ricardo, halatang nabigla ngunit may isang pamilyar na ngiti sa kanyang labi. Visiting DV favorite boys, of course, sabi nito, at isa-isang hinalikan sa pisngi ang 4 na bata, na tila sanay na sa presensya nito. Naglabas ito ng 4 na magkakaparehong paper bag mula sa kanyang sasakyan. I brought you the new video game you were asking for. Wow! Thank you, Tita Katrina. Sabay-sabay na sabi ng mga bata at agad na pinagkaguluhan ang mga regalo. Pagkatapos ay bumaling ang tingin ni Katrina kay Ara. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, ang mga mata nito ay mapanuri, ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. And you must be Ara, the new tutor. Opo, mahinang sagot ni Ara, naramdaman niya ang biglang pag-ikli ng kanyang sarili sa ilalim ng tingin nito. It's so nice of you to help Ricardo out. Alam mo na, it's been so hard for him and the boys since Isabella left, sabi ni Katrina, ang bawat salita ay may diin na para bang sinasadyang ipaalala sa lahat ang nakaraan. Speaking of Isabella, kamukhang-kamukha mo talaga siya. It's almost creepy. Umiti si Katrina, isang ngiting puno ng lason. I remember, Isabella hated getting her hands dirty. Palagi siyang nakamanicure. I guess that's one thing different about you. Itinuro nito ang mga kamay ni Ara na may bahid ng pandikit at tinta. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi siya nakasagot. Pumasok silang lahat sa loob para magmeryenda. Si Katrina ay umupo sa tabi ni Ricardo. Ang kamay nito ay paminsan-minsang dumadapo sa braso ng lalaki. Ang kanilang usapan ay puno ng mga inside jokes at mga alaala na hindi naiintindihan ni Ara. Pakiramdam niya ay isa siyang tagalabas, isang upahang tauhan na nanonood lang sa buhay ng kanyang mga amo. Nang papunta si Ara sa kusina para kumuha ng tubig, sinundan siya ni Katrina. Alam mo, Ara, simula nito sa mahinang boses, I'm just a little worried. Para kay Ricardo. Napahinto si Ara. Ko. Ang pagbabalik ng isang kamukha ni Isabella, it must be very confusing for him. He's been through a lot. Sana lang, kung ano man ang intensyon mo, sana mabuti yan, sabi nito, ang mga mata ay puno ng peking pag-aalala. Kasi kung hindi, ako ang unang makakalaban mo. Protect my friends. Bago pa man makasagot si Ara, bumalik na si Katrina sa sala na para bang walang nangyari. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ara. Ang mga salita ni Katrina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Ricardo mula sa nakabukas na pinto ng library. Kausap nito si Katrina sa telepono. Hindi ko alam, Kat, she's different. Ricardo, I'm just worried. She seems different. Baka may amnesia siya, o baka hindi siya ang inaakala mo, sagot ng boses ni Katrina sa telepono, halos eksaktong kopya ng sinabi nito sa kanya kanina. Be careful, Ricky. You've been hurt once. As don't want to see you get hurt again. Narinig ni Ara ang buntong hininga ni Ricardo. I know. I will be. Umalis si Ara bago pa man siya marinig. Bumalik siya sa kanyang kwarto, ang puso niya ay puno ng takot. Ang mga buto ng pagdududa na itinanim ni Katrina ay nagsisimula ng tumubo. At ang unti-unting paglambot na naramdaman niya mula kay Ricardo ay tila naglaho na naman, napalitan ng isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa dati. Bago matulog, narinig niya ang pagring ng telepono sa ibaba. Maya-maya pa, may kumatok sa kanyang pinto. Si Manang Loida. Ma'am Ara, pinapatawag po kayo ni Sir Ricardo. May gusto raw po siyang itanong. Napakagatlabi si Ara. Ito na ba iyon? Ang simula ng investigasyon. Tumayo siya, inayos ang sarili at huminga ng malalim. Ano man ang itanong nito, kailangan niyang maging handa.
Hindi natulog si Ricardo ng gabing iyon. Ang mga salita ni Katrina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, kasabay ng mga imahe ni Ara, kasama ang kanyang mga anak. Ang pagdududa at ang katotohanang nakikita ng kanyang mga mata ay naglalaban sa loob niya. Sino ka ba talaga? Hindi na niya tinawag si Ara para kausapin. Ano pa ba ang itatanong niya na hindi niya pa naitanong? Ano pa ba ang isasagot nito kundi ang mga kasinungalingan? Sa halip, lumabas siya patungo sa hardin. Ang malamig na hangin ng gabi ay hindi sapat para palamigin ang nag-aalab na gulo sa kanyang isipan. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya ito. Nakaupo si Ara sa isang bench, nakatingala sa bilog na buwan. Nakayakap ito sa sarili na parabang nilalamig. Sa isang iglap, nawala ang galit ni Ricardo. Napalitan ito ng isang emosyon na matagal na niyang ibinaon, awa. O marahil pag-aalala. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ito lumingon. Tila alam na nitong naroon siya. Hindi ka rin makatulog, basag ni Ricardo sa katahimikan. Umiling si Ara nang hindi tumitingin sa kanya. Masyadong maraming iniisip. Umupo si Ricardo sa kabilang dulo ng bench, may sapat na espasyo sa pagitan nila. Tungkol saan? Tungkol sa lahat, mahinang sagot nito. Sa pamilya ko. Sa mga bata. Sa kontrata. Sa unang pagkakataon, nagsalita ito tungkol sa kontrata ng walang takot o galit. Tanging pagod lang ang narinig niya sa boses nito. Hindi ko akalain na ganito kahirap magpanggap na ibang tao, pagpapatuloy nito. Lalo na kung ang taong iyon ay kinamumuhian mo. Natigilan si Ricardo. Kinamumuhian ko si Isabela, hindi ikaw. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig bago pa man niya mapigilan. At sa pagsabi niya noon, naramdaman niya ang katotohanan sa likod nito. Sa mga nagdaang araw, hindi na si Isabela ang nakikita niya. Si Ara na. Ang babaeng matyaga, ang babaeng nagluluto ng adobo, ang babaeng may band-aid sa bulsa. Sa wakas, lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay kumikinang dahil sa mga luhang hindi pumapatak. Pero sa mata mo, sir, iisa lang kami. Ricardo. Po. Ricardo. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi niya, ang boses ay mas mahina na ngayon. Sa labas ng opisina, Ricardo ang pangalan ko. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tunog lang ng mga kuliglig ang maririnig. Unti-unti, gumapang si Ricardo palapit. Hindi niya alam kung bakit. Para siyang isang metal na hinihila ng isang magnet. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito. Malambot. Mainit. Tutu. Hindi ito ang malamig na balat ni Isabela na laging may mamahaling cream. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Ara, ngunit hindi ito umiwas. Nanatili itong nakatitig sa kanya, ang mga labi ay bahagyang nakaawang. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga labi nito. Ang bango ng buhok nito ay pumasok sa kanyang ilong. Ilang pulgada na lang ang layo. Handa na siyang alamin kung ang lasa ng mga labi nito ay kasinungalingan din. Papa! Isang boses ng bata ang bumasag sa sandali. Agad na napaatras si Ricardo, na para siyang napaso. Nakatayo sa pintuan ng hardin si Jose, kinukusot ang kanyang mga mata. Papa, nauuhaw po ako. Parang nagising sa isang panaginip si Ricardo. Tumayo siya agad. Halika, anak. Kukuha tayo ng tubig. Tinalikuran niya si Ara nang hindi na muling lumilingon, ang puso niya ay kumakaripas sa bilis. Kinabukasan, para maiwasan ang awkward na pakiramdam, inutusan ni Ricardo si Ara na ayusin ang lumang bodega sa ikalawang palapag. Isang paraan para ilayo ito sa kanya, para bigyan ang sarili ng espasyo para mag-isip. Habang nag-aayos ng mga lumang gamit, isang maliit at maalikabok na kahon na gawa sa kahoy ang nahulog mula sa isang estante. Dahil sa pag-usisa, binuksan ito ni Ara. Sa loob, may mga ilang lumang gamit, isang tuyong bulaklak, isang pares ng hikaw na simple, at isang nakatuping papel. Pero ang kumuha ng kanyang atensyon ay isang lumang litrato. Isang litrato ng dalawang sanggol. Magkamukha. Magkamukhang magkamukha. Para silang kambal na nakatingin sa kamera. At ang isa sa kanila ang mukhang iyon. Napahawak si Ara sa kanyang dibdib.
Ang mukhang iyon ay ang mukhang nakikita niya sa salamin araw-araw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang nakatuping papel. Isa itong liham. Ang sulat kamay ay maganda at pabilog. Hindi ito tapos. Ricardo, patawad. Kung nababasa mo ito, sana maintindihan mo. Kailangan kong gawin to para sa kaligtasan niya at ng mga anak natin. Huwag mo siyang hahanapin. Ipinapangako ko, babalik ako kapag ligtas na ang lahat. Patawarin mo ako, mahal ko. Mahal na mahal ko kayo. Napaupo si Ara sa sahig, ang alikabok ay hindi na niya ininda. Ang kanyang hininga ay halos mapatid. Ang litrato. Ang liham. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan, isang tanong na mas nakakatakot kaysa sa galit ni Ricardo, isang tanong na maaaring maging sagot sa lahat ng kabaliwan sa buhay niya. Sino ang siya na tinutukoy dito? Bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa litrato ng dalawang sanggol. At bakit kamukhang-kamukha ko ang isa sa mga sanggol na ito? Ang kahon na gawa sa kahoy ay naging sentro ng mundo ni Arabella. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang kama, sa pinakasulok na bahagi, na para bang isa itong bomba na maaaring sumabog anumang oras. Ang litrato ng dalawang sanggol at ang hindi tapos na liham ni Isabela ay hindi na maalis sa kanyang isipan. Natutulog siyang iniisip ang mga iyon at gumigising siyang ang mga iyon pa rin ang laman ng kanyang utak. Sino ang siya? At bakit ako kamukha ng sanggol sa litrato? Ang mga tanong na iyon ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema at alam niyang hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nahahanap ang sagot. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi na para kay Ricardo Del Fuego o sa kontrata, kundi para sa sarili niya. Kinabukasan, habang nasa eskwelahan ang mga bata at nasa opisina si Ricardo, sinimulan niya ang kanyang pagsisiyasat. Ang unang hakbang, ang kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang cellphone. Huminga siya ng malalim at pinindot ang numero ng kanilang bahay sa Ilocos. Hello, Nay, bati niya, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Oh, Ara, anak. Napatawag ka. Kumusta ka na dyan? Masayang sagot ni Nanay Nena. Okay lang po ako, Nay. Medyo busy lang po sa trabaho. Gumawa siya ng isang maliit na pag-ubo. Nay, may itatanong lang po sana ako. Medyo weird po, pero naalala niyo po ba kung saang ospital ako ipinanganak? Natahimik saglit ang kanyang ina sa kabilang linya. Ospital. Nako, anak, bakit mo naman naitanong yan? Doon lang sa health center sa bayan. Ang komadrona lang ang nagpaanak sa akin noon. Alam mo naman, wala tayong pera pang ospital. Ah, ganoon po ba? Sige po, sabi ni Ara, medyo nadismaya. Nay, may mga baby pictures po ba ako dyan? Yung mga bagong panganak pa lang po ako. Isang mas mahabang katahimikan. Narinig ni Ara ang tila pag-aalangan sa paghinga ng kanyang ina. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo biglang hinahanap ang mga ganyang bagay? May problema ba dyan? Wala po, Nay. Na-curious lang po ako, mabilis na sagot ni Ara, naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. May project po kasi kami sa school, about family history. Sige po, Nay, tatawag na lang po ulit ako. Mag-ingat po kayo dyan. Ibinaba niya ang tawag, ang kanyang pakiramdam ay mas lalo pang lumala. Ang pag-iwas ng kanyang ina ay hindi normal. Mayroon itong itinatago. Sumunod na araw, habang nagpapanggap na nagbabasa sa library ng mansyon, binuksan niya ang laptop. Mga sanggol na nawawala sa ospital, kambal na pinaghiwalay, illegal adoption sa Pilipinas, yan ang mga salitang paulit-ulit niyang tinatype sa search bar. Daan-daang resulta ang lumabas, pero walang partikular na tumutugma sa kanyang sitwasyon. Anong ginagawa mo? Halos mapatalon si Ara sa gulat. Sa kanyang likuran, nakatayo si Ricardo, nakakunot ang noo, ang mga mata ay nakatutok sa screen ng laptop. Sa sobrang taranta, mabilis niyang isinara ang laptop na lumikha ng isang malakas na tunog sa tahimik na silid. Wala po, sir, nautal niyang sagot. Nagre-research lang po para sa lesson plan ko bukas. Ang pagsisinungaling ay lumabas sa kanyang bibig ng mas madali kaysa sa inaasahan niya. At kinasuklaman niya ang sarili dahil doon. Tinitigan siya ni Ricardo ng ilang segundo.
Ang mga mata nito ay mapanuri, sinusubukang basahin ang nasa likod ng kanyang mga kasinungalingan. Mula noong gabing iyon sa hardin, naging mas maingat ito sa kanya, mas malayo. Ang maliit na tulay na sinubukan nilang itayo ay gumuho na naman. Hindi ito nagsalita. Tinalikuran lang siya nito at umalis, iniwan siyang nanginginig at pinagpapawisan ng malamig. Alam niyang nagdududa na ito. Ang kanyang mga lihim na kilos ay nagbibigay dito ng mas maraming dahilan para isipin na siya ay isang manloloko. Ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Kailangan niyang malaman kung sino siya. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa kanyang kama, iniisip kung ano ang susunod niyang hakbang, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro. Isang key unknown number. Nag-alangan siyang sagutin ito. Pero may isang bagay sa loob niya na nagsasabing kailangan niya itong sagutin. Hello, mahina niyang sagot. Isang mahinang tunog ng pag-ubo ang narinig niya mula sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang boses ng isang matandang babae ang nagsalita, nanginginig at tila nahihirapan. Si Arabella Reyes ba ito? Napakunot ang noo ni Ara. Opo, ako nga po. Sino po ito? Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Narinig ni Ara ang tila hirap na paghinga ng matanda. Akala niya ay ibababa na nito ang tawag. Matagal na kitang hinahanap, iha, sabi ng matanda, ang boses ay puno ng isang emosyon na hindi mawari ni Ara. May lungkot. May pagsisisi. Napaupo si Ara sa kanyang kama, ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Hindi ko po kayo maintindihan. Paano niyo po nakuha ang numero ko? Sino po kayo? Hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga ay ang sasabihin ko sa'yo. Huminto saglit ang matanda na para bang nag-ipon ng lakas. At ang mga sumunod na salita nito ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Ara. Ikaw ba si Arabella Reyes? May kailangan kang malaman tungkol sa tunay mong ina. Ang pagdududa ay isang mabagal na lason. At sa nakalipas na mga araw, naramdaman ni Ricardo Del Fuego ang lason na iyon na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema, sinisira ang bawat piraso ng kapayapaan na sinimulang ibigay ni Ara sa kanyang buhay. Ang mga lihim na kilos nito. Ang mga biglaang pagsasara ng laptop. Ang mga pabulong na tawag sa telepono na agad nitong ibinababa kapag nararamdaman siyang papalapit. Lahat ay nagtuturo sa isang direksyon, paglilihim. Pagsisinungaling. Pagtataksil. Nagiging paranoid ka lang, Ricardo. Iyon ang sinasabi ng isang maliit na bahagi ng kanyang isipan. Ang bahaging nakakita kung paano nito alagaan ang kanyang mga anak. Ang bahaging halos humalik dito sa ilalim ng puno ng mangga. Ngunit mas malakas ang boses ng kanyang nakaraan. Ang boses na nagpapaalala sa kanya kung paano siya iniwan ni Isabela. Ang boses na nagsasabing hindi na siya dapat magtiwala muli. At ang boses na iyon ay binigyan ng lakas ni Katrina. Nasa gitna siya ng isang mahalagang board meeting nang pumasok ang kanyang sekretarya, ang mukha'y balisa. Sir, I'm so sorry to interrupt, pero si Ma'am Katrina po. She said it's extremely urgent. Isang oras ang nakalipas, pumasok si Katrina sa kanyang opisina na parang isang bagyo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ang kanyang mga mata ay naglalandas ng peking awa. Ricky, I'm so sorry. Hindi ko sana gustong makialam, pero hindi na kaya ng konsensya ko. Simula nito, ang boses ay nanginginig. Inilapag nito ang isang brown na envelope sa kanyang mesa. Ano to, Katrina? Tanong ni Ricardo, ang puso niya ay nagsimula ng kumabog ng hindi maganda. Tingnan mo, sabi lang nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang envelope. Sa loob may mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo, medyo malabo, pero malinaw kung sino ang mga nandoon. Si Ara. Nakaupo ito sa isang mesa sa isang tila tagong coffee shop. Sa kanyang harapan, may isang lalaking nakatalikod. At sa isang litrato, may iniabot na isang makapal na puting envelope ang lalaki kay Ara. Sa isa pang litrato, binibilang ni Ara ang pera sa loob nito. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Ricardo sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na kirot. Ang kirot ng pagtataksil. Sino ang lalaking yan? Tanong niya, ang boses ay nagbabantang bumigay. Hindi ko alam, Ricky, sagot ni Katrina, puno ng pag-aalala ang boses. Sinundan siya ng isa sa mga tauhan ko.
Napansin kasi nilang palagi siyang may kausap sa telepono. Ayon sa kanila, hindi lang ito ang unang pagkikita nila. It looks like may kasabwat siya. Kasabwat? Ricky, I did some digging. Yung kwento niya tungkol sa pamilya niya sa Ilocos totoo yun. Pero may mga malalaking butas. Walang nakakakilala sa kanya sa eskwelahang pinanggalingan niya raw. Para siyang isang multo na bigla na lang sumulpot. At ngayon, tumatanggap siya ng pera mula sa isang hindi kilalang tao. Anong ibig sabihin yan? Is she being blackmailed? O siya ang nangba-blackmail? Ang bawat salita ni Katrina ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling piraso ng tiwala sa puso ni Ricardo. Ang mga litrato. Ang mga lihim na kilos. Ang pag-iwas ng ina nito sa telepono. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng isang madilim at masamang kahulugan. Isang propesyonal na manloloko. Isang babaeng ginamit ang kanyang pagiging kamukha ni Isabela para makapasok sa buhay niya. Isang babaeng ang tanging habol ay ang kanyang pera. Ang sakit ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na mas matindi kaysa sa naramdaman niya noong umalis si Isabela. Dahil sa pagkakataong ito, naramdaman niyang nagpakatanga siya. Nagpadala siya sa mga ngiti nito, sa luto nito, sa pag-aalaga nito sa kanyang mga anak. Nagpadala siya sa isang kasinungalingan. Iwanan mo na ako, Katrina, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Ricky, I'm just tea. I said, leave, pag-ulit niya, mas mariin. Nang makaalis si Katrina, kinuha ni Ricardo ang telepono at tinawagan ang kanyang private investigator. That woman. Arabella Reyes. I want you to confirm something for me. May mga financial transactions ba siya na hindi dumaan sa account na binuksan ko para sa kanya? Ilang minuto lang ang lumipas. Ang ilang minutong iyon ay parang isang walang hanggang paghihintay sa impyerno. Tumunog ang telepono. Sir, sabi ng investigador. Yes. We traced several IQ withdrawals from and to an unknown account under different name. Malalaking halaga. Mukhang may pinaglalaanan siyang iba, sir. Ang impormasyong iyon, isang impormasyong pineke at itinanim ng mga tauhan ni Katrina, ang huling pako sa kabaong. Ibinagsak ni Ricardo ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang lahat ng pag-asa na nagsimulang tumubo sa kanyang puso ay biglang nalanta at namatay. Ang babaeng nagdala ng bahagyang init sa kanyang tahanan ay siya ring magdadala ng pinakamatinding delubyo. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang galit ang nagdikta sa kanyang mga kilos. Kinuha niya ang mga litrato at mabilis na umalis ng opisina. Habang nagmamaneho pa uwi, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng babaeng iyon. Ang mukha ni Isabela. Ang mukha ng isang taksil. Pagdating niya sa bahay, ang katahimikan na dati kinaiinisan niya ay tila isang biyaya. Walang mga bata. Malamang ay nasa playroom kasama ang babaeng iyon. Mas mabuti. Ayaw niyang masaksihan ng kanyang mga anak ang gagawin niya. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng puot. Huminto siya sa tapat ng pinto ng kwarto ni Ara. Hindi na siya kumatok. Ginamit niya ang kanyang kamao at buong lakas na pinukpok ang pinto. Ang tunog ay umalinggaw sa buong pasilyo. Lumabas ka dyan, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng isang galit na matagal nang natutulog. Ang boses ng isang taong nasaktan at pinagtaksilan sa pangalawang pagkakataon. Lumabas ka dyan, sinungaling. Ang malakas na katok sa pinto ay parang isang pagsabog na yumanig sa buong pagkatao ni Arabella. Napatalan siya mula sa pagkakahiga, ang puso niya ay tumitibok na parang isang kabayong tumatakbo. Lumabas ka dyan, sinungaling. Ang sigaw ni Ricardo Del Fuego ay puno ng isang galit na hindi pa niya naririnig dati. Isang galit na nakakapaso. Isang galit na nakamamatay. Nanginginig siyang tumayo at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa kanyang harapan, nakatayo ang isang Ricardo na hindi niya pa nakikita. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot, ang kanyang panga ay mariing nakatiim, at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Bago pa man siya makapagsalita, isang kumpol ng mga litrato ang ibinato sa kanyang mukha. Ang mga papel ay nagsikalat sa sahig sa kanyang paanan. Ano to? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Ano yan? Ulit ni Ricardo,
isang mapanganib at mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Magaling! Napakagaling mong artista. Hindi ko alam kung dapat ba kitang palakpakan o pandirihan. Pinulot ni Ara ang isa sa mga litrato. Ang kanyang sarili sa coffee shop, tumatanggap ng isang envelope. Ang babaeng tumawag sa kanya. Ang babaeng nagsabing may alam ito tungkol sa kanyang tunay na ina. Sir, magpapaliwanag po ako. Simula niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Magpapaliwanag, puto ni Ricardo, ang bawat salita ay isang dago. Magpapaliwanag ka kung paano mo ako niloko. Kung paano mo ginamit ang mga anak ko. Kung paano ka nagpanggap para lang makapasok dito at makakuha ng pera. Sabihin mo sa akin, magkano? Magkano ang halaga mo? Baka kaya kong tapatan. Kinuha ni Ricardo ang kanyang wallet, dumukot ng isang makapal na bungkos ng pera, at ibinato ito sa mukha ni Ara. Ang mga papel na pera ay sumayaw sa hangin bago lumapag sa sahig, humalo sa mga litrato. Ang simbolo ng kanyang kasunduan. Ang simbolo ng kanyang kahihiyan. Parehong-pareho kayo ni Isabela, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag na. Mga mukhang pera. Mga manloloko. Mga taksil. Hindi totoo yan, sigaw pabalik ni Ara, ang sakit at galit ay nagsama na. Hindi mo alam ang nangyayari. Hindi mo alam ang totoo. Ang alam ko lang ay ang nakikita ko. Isang babaeng nagpanggap na mahirap pero may mga lihim na transaksyon. Isang babaeng nagpanggap na nag-aalala pero may kasabwat sa labas. Tapos na ang pagpapanggap mo. Pumunta si Ricardo sa isang mesa, kinuha ang kontratang pinirmahan nila at pinunit ito sa kanyang harapan. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang tunog ng pagguho ng mundo ni Ara. Tapos na ang kontrata. Tapos na ang lahat, sabi niya sa isang malamig at pinal na boses. Umalis ka sa bahay ko. Ngayon din ni. Sa sandaling iyon, ang ingay mula sa kanilang pagtatalo ay umakit sa atensyon ng mga bata. Ang apat na magkakapatid ay lumabas mula sa playroom, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkalito. Papa! Tita Ara! Anong nangyayari? Tanong ni Juan, ang pinakamatapang sa kanila. Bumalik kayo sa loob, sigaw ni Ricardo sa mga anak. Pero hindi sila sumunod. Nang makita nila ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ni Ara, tumakbo sila palapit sa kanya. Niyakap nila ang kanyang mga binti, ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig. Tita Ara, huwag kang umalis, iyak ni Javier, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa damit ni Ara. Papa, please huwag mong paalisin si Tita Ara, pakiusap ni Jose. Ang eksenang iyon, ang kanyang mga anak na pinoprotektahan ang babaeng nanloko sa kanya, ang lalong nagpaapoy sa galit ni Ricardo. Hinila niya ang mga anak palayo kay Ara, sa kabila ng kanilang pag-iyak at pagpupumiglas. Security, sigaw niya. Dalawang lalaking nakauniporme ang mabilis na umakyat. Ihatid niyo ang babaeng iyan palabas ng gate, utos niya, hindi man lang tumitingin kay Ara. Siguraduhin ninyong wala siyang madadalang kahit ano maliban sa dala niya noong una siyang tumapak dito. Ang huling nakita ni Ara ay ang mga mukha ng apat na batang umiiyak. Ang kanilang mga kamay ay nakaabot sa kanya, habang hinihila sila ng kanilang ama palayo. Ang kanilang mga sigaw ng Tita Ara, ay parang mga punyal na tumatarg sa kanyang likod habang siya ay hinahatid din ng mga security guard palabas. Ibinagsak ang gate sa kanyang harapan. Ang tunog ay pinal. Naiwan siyang nakatayo sa labas ng mansyon, sa ilalim ng papalubog na araw, dala lang ang kanyang handbag at ang durog niyang puso. Lahat ay nawala. Ang trabaho, ang pera, ang pag-asa, at ang apat na batang nagsimula na niyang ituring na pamilya. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsimulang sumindi, ngunit para sa kanya, ang buong mundo ay nagdilim. Naupo siya sa isang bench sa isang maliit na parke. At doon, nagsimulang pumatak ang ulan. Ang malamig na ulan ay humalo sa kanyang mainit na luha. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang screen ay nababasa ng ulan. Tiningnan niya ang unknown number na tumawag sa kanya. Ang simula ng lahat ng ito. Sa gitna ng sakit at kawalan ng pag-asa, isang bagong damdamin ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Isang maliit na baga ng determinasyon. Hindi siya iiyak na lang. Hindi siya susuko. Inakusahan siya.
Itinapon. Pero hindi siya talunan. Hindi pa tapos ang lahat, bulong niya sa hangin na kasabay ng ulan. Ang kanyang boses ay basag ngunit may bagong lakas. Hahanapin ko ang katotohanan. Ang apartment ni Lina ay maliit ngunit puno ng init. Iyon ang naging kanlungan ni Ara sa loob ng 2 araw. 2 araw ng pag-iyak, pag-iisip at pagbuo muli ng kanyang sarili. Sa tulong ni Lina, na hindi nagtanong ng marami, ngunit nagbigay ng lahat ng suporta, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sigurado ka ba dito, Ara? Tanong ni Lina habang tinitingnan ang papel kung saan isinulat ni Ara ang address na ibinigay ng matandang babae sa telepono. Tumango si Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Kailangan kong malaman, Lina. Para sa sarili ko. Ang address ay nagturo sa kanila sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Isang maliit ngunit maayos na bahay na may hardin ng mga rosas sa harapan. Nanginginig ang kamay ni Ara habang kumakatok siya sa pinto. Ang nagbukas ay isang babaeng nasa mga mid-negatibo 50, nakasuot ng uniforme ng isang caregiver. Tuloy po kayo. Hinihintay na po kayo ni Nanay Elia. Pumasok sila sa isang silid kung saan nakahiga sa isang hospital bed ang isang matandang babae. Ang balat nito ay kulubot, ang buhok ay kulay abuna, at may nakakabit na oxygen tube sa kanyang ilong. Ngunit ang mga mata nito, nang makita si Ara, ay biglang nagkaroon ng buhay. Ikaw na nga di. Sabi ng matanda, si Nanay Elia, ang boses ay mahina. Halika, iha. Lumapit ka. Lumapit si Ara at naupo sa tabi ng kama. Ako po si Ara. Kayo po ang tumawag sa akin. Tumango ang matanda. Ako si Eliana. Ako ang dating yaya ni Isabela. Natigilan si Ara. Kilala niyo po si Isabela? Hindi lang kilala, iha. Ako ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Tumingin si Nanay Elia sa malayo na para bang inaalala ang isang malayong nakaraan. At ako rin ang nakakaalam ng sikretong itinago niya sa lahat. Huminga ng malalim ang matanda bago magpatuloy. Ang iyong ina ay ipinanganak na mahina ang puso. Nang ipanganak niya kayo 2 kayo, iha. Kambal. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa isipan ni Ara. Kambal. Pero dahil sa kahirapan, pagpapatuloy ni Nanay Elia, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, at dahil sa takot na baka hindi ka maalagaan ng maayos, ipinaampon kanya sa isang malayong kamag-anak sa probinsya. Ang pamilyang Reyes. Ang pamilyang kumukop sa'yo. Si Isabela kapatid mo siya, iha, sabi ni Nanay Elia, ang boses ay basag na. Kaya kayo magkamukha. At nang malaman niyang nasa panganib ka na may isang taong gustong manakit sa'yo, para saktan si Ricardo, ginawa niya ang lahat para protektahan ka. Kahit ang kapalit nito ay ang pag-iwan sa sarili niyang pamilya. Ipinamigay ka niya para iligtas ka sa isang malaking gulo pagtatapos ng matanda. Hindi na napigilan ni Ara ang kanyang mga luha. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit. Ang litrato. Ang liham. Ang pagtataka ng lahat. Siya at si Isabela ay iisa. Magkapatid. 2 araw. 2 araw na ang mansyon ay naging isang malamig na libingan. Ang mga iyak ng kanyang mga anak sa gabi ay parang mga multo na gumigising sa kanyang konsensya. Ang kanilang mga matang puno ng akusasyon tuwing umaga ay parang mga punyal na tumutusok sa kanyang puso. Papa, bakit mo pinaalis si Tita Ara? Mabait naman siya, sabi ni Javier kanina, ang boses ay puno ng hinanakit. Hindi siya nakasagot. Ang galit na naramdaman niya ay unti-unting napapalitan ng isang nakakabinging pagdududa. Tama ba ang ginawa niya? Paano kung nagkamali siya? Hindi siya mapakali. Pumasok siya sa kwartong tinulugan ni Ara. Ang amoy nito ay naroon pa rin. Malinis ang silid, maliban sa isang bagay. Sa ilalim ng kama, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na marahil ay naiwan nito sa pagmamadali. Kinuha niya ito. Binuksan. At ang laman nito ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang lumang litrato ng 2 sanggol na magkamukha. At ang hindi tapos na liham ni Isabela. Binasa niya ito muli. At sa pagkakataong ito, ang mga salita ay mayroon ng ibang kahulugan. Kailangan kong gawin to para sa kaligtasan
Niya. Siyang. Hindi ko ti-o-ki akin. Ang gisya na tinutukoy ni Isabela ay hindi ang sarili niya. Ang gisya ay ang isa pang sanggol sa litrato. Ang kambal niya. Ang babaeng kamukhang-kamukha niya. Ang babaeng tinatawag niyang Ara. Ang katotohanan ay bumagsak sa kanya na parang isang malamig na balde ng yelo. Hindi siya manloloko. Hindi siya taksil. Biktima rin siya. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang matalik na kaibigan ni Isabela. Ang taong laging nasa tabi nito. Ang taong alam ang lahat ng sekreto nito. Ang taong nagdala sa kanya ng mga litrato. Si Katrina. Alam mo to, di ba, bulong niya sa hangin. Isang nag-aalab na galit ang muling pumuno sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang galit ay hindi para kay Ara. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang numero ni Katrina. Nang sumagot ito, ang kanyang boses ay puno ng isang nakakakilabot na kalamigan. Isang kalamigang mas matindi pa sa yelo. Katrina, mag-usap tayo. Ngayon din ni. Ang opisina ni Katrina Salvador ay isang salamin ng kanyang pagkatao, makintab, moderno, at walang anumang personal na gamit na nagpapakita ng kahinaan. Nakaupo siya sa likod ng kanyang glass desk, nakangiti, na para bang isa lang itong ordinaryong business meeting. Ricky, darling. I'm so glad you called. I was so worried about you, malambing niyang sabi. Pumasok si Ricardo na parang isang paparating na bagyo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontroladong galit. Hindi siya umupo. Sa halip, inilapag niya ng marahan sa mesa ang dalawang bagay, ang litrato ng kambal na sanggol at ang sulat ni Isabela. Ang ngiti sa mga labi ni Katrina ay unti-unting naglaho. Tinitigan niya ang mga bagay sa mesa na para bang mga ahas na handang tumuklaw sa kanya. Alam mo to, di ba? Tanong ni Ricardo, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na kayang bumasag ng salamin. Sinubukan ni Katrina na bawiin ang kanyang composure. Ricky, I don't know what you're talking about. Ano yan? Huwag mo na akong lokohin, Katrina, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas na. Ikaw ang matalik na kaibigan ni Isabela. Imposibleng hindi mo alam na may kambal siya. Imposibleng hindi mo alam ang tunay na dahilan kung bakit siya umalis. Tumingin si Katrina sa mga mata ni Ricardo, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ricardo ang takot dito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Ricardo. Hindi mo alam na ang babaeng ipinahiya ko, ang babaeng pinalayas ko, ay ang kapatid ng kaibigan mo. Ang babaeng sinubukan niyang protektahan? Ginamit mo ang sakit ko, Katrina. Ginamit mo ang galit ko laban sa akin. Pinaniwala mo ako sa isang kasinungalingan. Sa wakas, bumagsak ang maskara ni Katrina. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit at selos, mga emosyon na matagal na niyang itinatago. Sigaw niya, tuluyan ng tumayo. Alam ko. Alam ko ang lahat. At ano ngayon? Bakit, tanong ni Ricardo, ang sakit sa kanyang boses ay hindi na maitago. Bakit mo ginawa to? Bakit? Tumawa si Katrina, isang tawang walang kagalakan. Dahil sa'yo, Ricardo. Dahil sa'yo. Ako ang laging nandyan para sa'yo. Ako ang kasama mo sa lahat ng business deals. Ako ang pumupulot sa mga piraso mo noong iniwan ka niya. Pero sino ang hinahanap mo? Sino ang laman ng puso mo? Si Isabela pa rin. Laging si Isabela. Ang kanyang boses ay naging isang sigaw ng hinanakit. At nang dumating ang babaeng iyon si Ara, isang perpektong kopya niya, nakita ko kung paano ka tumingin sa kanya. Nakita ko kung paano ka unti-unting nahuhulog. Natakot ako, Ricardo. Natakot akong mawala ka ulit sa akin. Kaya ginawa ko ang dapat kong gawin. Natigilan si Ricardo. Ang laki ng panlolokong ginawa sa kanya ay napakabigat. Ang mga litrato ang investigador, lahat yon, gawa-gawa mo lang. Lahat yon. Madaling magtanim ng ebidensya kung may pera ka, Ricardo. Isang leksyon na dapat ay natutunan mo na. Napailing si Ricardo, puno ng hindi makapaniwalang tingin. Kahit ang tunay na dahilan ng pag-alis ni Isabela itinago mo rin sa akin. Dito, biglang nanlamig ang mga mata ni Katrina.
Ginawa ko yon para protektahan ka. Protektahan ako. O protektahan ang sarili mo. Umalis siya dahil may kumausap sa kanya, sigaw ni Katrina, ang kanyang huling alas. Isang matandang kalaban ng pamilya ninyo, si Senator De Villa. Sinabi niya kay Isabela na alam niyang may nawawala itong kapatid. Sinabi niya na kung hindi lalayuan ni Isabela ang mga Del Fuego, hahanapin niya ang kapatid nito at idadamay sa gulo. Umalis si Isabela para iligtas ka at ang kapatid niya. Isang sakripisyo, Ricardo. Pero anong ginawa mo? Kinamuhian mo siya. Ang huling revelasyon na iyon ang tuluyang gumunaw sa mundo ni Ricardo. Hindi pagtataksil. Isang sakripisyo. Isang pagmamahal na hindi niya naintindihan. Tinalikuran niya si Katrina. Ang lahat na nararamdaman niya para dito, pagkakaibigan, respeto, lahat ay naglaho na. Tapos na tayo, Katrina, sabi niya, ang kanyang boses ay pinal at walang emosyon. Ang partnership ng kumpanya natin. Ang pagkakaibigan natin. Lahat. Tapos na. Lumakad siya palabas ng opisina, iniwan si Katrina na umiiyak sa galit at pagkatalo. Pagpasok niya sa kanyang kotse, ang kanyang isipan ay iisa lang ang sinisigaw, Ara. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang tawagan ang numero nito. Hindi ito sumasagot. Sinubukan niya ulit. At ulit. Walang sagot. Napasuntok siya sa manibela. Ang pagsisisi ay parang isang laso na mas matindi pa kaysa sa pagdududa. Paano niya haharapin si Ara? Paano siya hihingi ng tawad sa isang kasalanang napakalaki? Isang address lang ang pumasok sa kanyang isipan. Ang address ng kaibigan ni Ara. Ang address ng tanging taong maaaring kasama nito ngayon. Pinaandar niya ang makina ng kotse. Mabilis siyang nagmaneho sa gitna ng rumaragasang ulan na para bang hinahabol ang oras. Na para bang hinahabol ang isang kapatawarang hindi niya sigurado kung makakamit pa niya. Ara, patawarin mo ako, bulong niya habang ang kanyang sasakyan ay sumusugod sa dilim. Nasaan ka? Ang ulan ay malakas, ang bawat patak ay parang isang martilyong pumupukpok sa bubong ng maliit na apartment ni Lina. Sa loob, nakaupo si Arabella sa sofa, hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa. Sa kanyang tabi, si Lina ay tahimik na nakikiramay. Ang katotohanang nalaman niya mula kay Nanay Elia ay parang isang alon na paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Isang kapatid. Isang sakripisyo. Isang buhay na hindi niya alam na mayroon siya. Hindi na galit ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na lungkot. Lungkot para sa kapatid na hindi niya nakilala. Lungkot para sa mga batang nawalan ng ina. At isang maliit na bahagi ng lungkot para sa isang lalaking nabulag ng sarili nitong sakit. Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa katahimikan. Nagkatinginan sina Ara at Lina. Sino naman iyan sa ganitong oras at sa ganitong kalakas na ulan? Tanong ni Lina habang tumatayo. Nang buksan niya ang pinto, pareho silang natigilan. Nakatayo sa labas si Ricardo Del Fuego. Basang-basa ito mula ulo hanggang paa. Ang mamahalin niyang suit ay lukot at tumutulo. Ang kanyang buhok ay bagsak sa kanyang noo. Ngunit hindi ang kanyang itsura ang nagpatigil sa paghinga ni Ara. Kundi ang kanyang mga mata. Wala na ang galit. Wala na ang pagdududa. Ang nandoon na lang ay isang pagod, isang pagsisisi, at isang kalungkutan na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Ara, sabi nito, ang boses ay halos pabulong, basag dahil sa ulan at emosyon. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Lina at pumasok sa kanyang silid, binibigyan sila ng privacy. Pumasok si Ricardo, ngunit nanatili sa may pintuan, na para bang hindi niya nararamdaman na karapat-dapat siyang tumapak sa loob. Alam ko na, simula niya. Alam ko na ang lahat. Tungkol kay Isabela. Tungkol sa inyo. Tungkol kay Katrina. Alam ko na. Hindi umimik si Ara. Hinintay niya lang kung ano pa ang sasabihin nito. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang mga mata ay nakatitig sa sahig. Pinakinggan ko ang galit ko sa halip na ang puso ko. Tiningnan kita, pero ang nakita ko lang ay ang multo ng nakaraan ko. Hindi ko nakita ikaw. Dahan-dahan itong lumuhod sa sahig, sa kabila ng basang damit. Isang kilos na hindi inaasahan ni Ara mula sa isang taong kasing arugante nito.
Ara, patawarin mo ako, sabi nito at sa wakas, tumingin ito sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa mga anak ko. Hindi dahil sa konsensya ko. Patawarin mo ako dahil nasaktan kita. Nasaktan ko ang isang taong ang tanging taong nagdala muli ng liwanag sa madilim kong mundo. Huminga ito ng malalim. Hindi kita minahal dahil kamukha mo siya, sabi nito, ang bawat salita ay puno ng katotohanan. Minahal kita dahil ikaw si Ara. Minahal ko ang pagiging matyaga mo. Ang tapang mo. Ang adobo mo. Ang paraan mo ng pag-aalaga sa mga anak ko. Ikaw. Ikaw ang minahal ko. Ang huling mga salitang iyon ang tuluyang bumasag sa pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso. Ang mga luhang pinigilan niya ay nagsimula ng dumaloy. Tumayo siya at lumapit dito. Inilahad niya ang kanyang kamay. Tumayo ka dyan, mahina niyang sabi. Basa ang sahig. Kinuha ni Ricardo ang kanyang kamay at tumayo. Hindi nito binitawan ang pagkakahawak. Hindi ko alam kung paano, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano magpapatawad. Masakit pa rin. Alam ko, sagot ni Ricardo. At maghihintay ako. Kahit gaano katagal. Pero sana bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon para ipakita sa iyo na hindi ako ang lalaking nagtaboy sa iyo sa gitna ng gabi. Bigyan mo kami ng isang pagkakataon. Kami. Ang mga bata. Napaisip si Ara sa apat na magkakapatid. Ang kanilang mga ngiti. Ang kanilang mga yakap. Ang kanilang mga tanong. Ang mga bata di. Bulong niya. Hinahanap kanila, mabilis na sagot ni Ricardo. Araw-araw. Gabi-gabi. Ikaw ang hinahanap nila, Ara. Ilang buwan ang lumipas. Ang hardin ng mansyon ng Del Fuego ay puno ng tawanan. Si Juan at Jaime ay naglalaro ng habulan sa damuhan. Si Jose ay masayang nagdidilig ng mga halaman. At sa isang blanket sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Ara. Binabasahan niya ng isang kwento si Javier. Ang ulo ng bata ay nakasandal sa kanyang balikat, kampante at masaya. Isang pares ng mga braso ang dahan-dahang yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang pamilyar na amoy ni Ricardo. Isinandal niya ang kanyang baba sa balikat ni Ara. Anong binabasa niyo? Tanong nito. Tungkol sa isang prinsesa na naligaw at nakahanap ng isang bagong kaharian, sagot ni Ara, nakangiti. Hinalikan ni Ricardo ang kanyang sentido. Mas gusto ko ang kwento tungkol sa isang guro na dumating at inayos ang isang magulong kaharian. Mula sa kinaupuan nila, sabay nilang pinanood ang apat na bata na ngayon ay masayang naglalaro. Wala nang bakas ng lungkot sa kanilang mga mata. Tita Ara, sigaw ni Juan. Halika, laro tayo. Mama Ara, pagtatama ni Javier. Napatingin si Ara kay Ricardo. Mumiti ito, isang ngiting puno ng pagmamahal at pasasalamat. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Tumayo si Ara at tumakbo papalapit sa mga bata, kasunod si Ricardo. Ang kanilang mga halakhak ay humalo sa hangin. Sa sandaling iyon, habang hinahabol niya ang mga batang hindi niya isinilang ngunit minahal niya ng buong puso, at habang hawak-hawak ng lalaking minsan nang dumurog sa kanya, ngunit ngayon ay buong pusong nagmamahal sa kanya, nahanap ni Ara ang kanyang katotohanan. Hindi man kami nagsimula sa dugo, sabi niya sa kanyang isipan. Pero dito, sa mga yakap at halakhak na ito, dito ko natagpuan ang tunay na pamilya. Isang bagong simula. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpapatawad, pag-unawa, at isang pag-ibig na mas matibay kaysa sa anumang kasinungalingan. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Ricardo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang araw na sinimulan kong isulat ang kwentong ito, iisa lang ang naging pangarap ko, ang makalikha ng isang salaysay na hindi lang basta magpapakilig o magpapaiyak, kundi isa ring magpapaalala sa atin ng mga aral ng buhay. Ang pagsulat sa kwento ni Ara at Ricardo ay para na ring isang paglalakbay para sa akin. May mga pagkakataong nadala ako sa kanilang sakit at galit, at may mga sandaling napuno naman ang puso ko sa kanilang mga ngiti at tagumpay. Bawat salita, bawat eksena, ay isang piraso ng aking puso na ibinahagi ko sa inyo. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay baunin ninyo ang mga mensahe ng pag-asa, pagpapatawad at pag-ibig.
Naway ipaalala nito sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo, kundi sa lalim ng pag-unawa at pagmamahal. Na ang pagpapatawad, para sa iba at para sa ating sarili, ang siyang tunay na susi sa isang bagong simula. At higit sa lahat, na ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay may kakayahang hilumin ang kahit na anong sugat na dulot ng nakaraan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang inyong suporta ang siyang nagbibigay buhay sa mga kwentong tulad nito. Kung mayroong aral o eksena na tumatak sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento.